Bago natin simulan ang kwento, ay baka naman, huwag niyong kalimutang alam niyo na, simulan na natin. Matapos nilang mag-usap ng antingerong yon, nagpaalam na ito sa kanila dahil papasapit na ang takip silim. Nagtipon-tipon na sila sa isang lugar habang pinaplano ang paglusob nila sa lugar ng mga aswang na kanilang nakita kanina. Pagsapit ng takip silim, lumabas na sila sa baryong ito. Habang tinatahak ang lupaing malapit sa palayan na walang kabahay-bahay, at yung mga naamoy nila sa hangin, muli na naman nilang nalanghap ang mabaho nitong amoy. Ngunit biglang napahinto noon si Manong Duming sa paglalakad nang makasilay sila ng 5 kubong may nakasinding gasera. Agaran din naman niya itong sinabi sa kanilang kasama nang sa gayoy malaman nito ang mga pinagpupugaran ng mga nilalang. Dahil sa palakas na ng palakas ang amoy sa paligid, halos hindi napigilan nila Noli ang pagmamalabis na harapin ang mga aswang na nagpaparamdam sa kanila. Manong, maaari ba nating puntahan yan? Kanina pa akong binibwisit sa mga yan eh. Panay palipad ng mga dasal sa hangin. Hindi yata sila marunong kumilala ng mga manlalakbay na manunugis. Wika ni Nuli. Sige, saglit lang at pupuntahan natin ang mga yan. Carpio, paghandain mo yung mga bataan mo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglihis ng kabayo nitong nakauna sa kanilang hanay. Walang pagdadalawang isip na tinahak nila ang daan patungo sa mga kubo upang kumprontahin ang mga nilalang na nakatira dito. Nang medyo malapit na sila sa lugar, agaran din namang napansin ni Nuli ang mga taong nananakbo sa mga talahib. Halos sa sobrang bilis ng mga ito ay hindi kayang maaninag ng isang ordinaryong tao. Nang marating nila ang akmang kubo, bumungad sa kanila ang 5 pang kubo na nasa likuran nito. Dahan-dahan nilang pinasok ang lugar na yon na walang kahit na anong pangamba sa kanilang mga sarili. Nang makapaloob na sila sa gitna ng mga kubo, doon na sila unti-unting nakaramdam ng mga pagkaluskos sa paligid. Nang maramdaman nilang malapit nang magpakita sa kanila ang mga aswang, pinili nila Manong Duming na bumaba sa sinasakyan nilang mga kabayo. Nang makababa na ang lahat ng kanilang grupo, agad naman nilang sinipat-sipat ang mga aninong nananakbo sa mga talahiban na hindi kalayuan sa kubo na yon. Ilang minuto ang lumipas, nakarinig na nga sila ng pag-apak sa buong paligid. Ang angil ng mga yon ay parang sa aso nang siyang nagkumpirma sa isipan nila Manong Duming na isa lamang itong mababang uri ng mga aswang. Kasabay ng pagkarinig nila ng pag-angil sa paligid ay ang paghawak ng ermitanyo sa kanyang tungkod habang nagwiwika ng, "Magandang gabi! Maaari bang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng mga kubong ito?" Habang nagwiwika noon ang ermitanyo, patuloy namang binabaliktad nito ang mutyang nasa dibdib nito na ginawang kwintas. Lumipas pa ang mga sandali. Dahan-dahan na nga silang nakakaramdam sa mga nilalang na naglalakad papalapit sa kanilang mga kinaroroonan. Nang mapagtanto nilang
Nanggaling ito sa kanilang mga likuran, agaran din naman silang lumingon upang harapin ang mga panauhin. Pagsilay dito ni Nuli, bumungad sa kanila ang mga 5 matandang lalaki at 3 matandang babae. Sa likod ng mga ito ay may mga batang nanlilisik ang mga mata. Na alam ng ermitanyo na tuluyan na itong nasalina ng uri ng pagiging aswang. Habang patuloy itong naglalakad, pilit ng mga itong iniwasan ang ermitanyo. Labis kasing pagkasilaw ng mga ito, bukod man kay Mang Carpio. Dahil sa purong kanan ang abilidad ni Manong Duming. Nang masipat nitong hindi napapayuko ng ermitanyo sa kanyang presensya ang mga aswang na yon, doon na unti-unting nagbago ang paningin dito ni Nuli. Manong, paanong hindi sila naapektuhan ng inyong presensya? Tanong niya. Hindi talaga yan maepektuhan mga iho. Sa ngayon kasi, nagsasanay akong ikubli ang aking presensya na hindi masilayan ng kahit na anong nilalang. Ginawa ko ang pagsasanay na ito dahil may kutob akong may makabangga tayo na mga nilalang na mamamatay ng mga ermitanyo at albularyo. Paliwanag naman ng ermitanyo. Kaya pag-usayan mo pa, Duming. Delikado ang kakalagyan natin sa lugar nito. Sabat naman ni Mang Carpio. Matapos nilang makapagsalita, muling ibinaling ni Nuli ang kanyang wisyo sa mga panauhin. Pagsipat niya sa mga ito, napansin niyang hindi kumikibo ang mga kabataang kasama nito. Habang sila ay nakatitig sa kanilang kinaroroonan, alam ni Nuling na amoy na ng mga aswang na yon ang nananalaytay na mga gamit sa kanilang mga katawan. Ilang minuto ang lumipas, biglang nagwika ang matandang lalaki ng, "Umalis na kayo rito. Hindi kami tumatalo ng mga taong napadaan lamang sa aming teritoryo. Alam naming ang amoy namin ang nagtulak sa inyo para pumunta sa aming pugad. Kaya naman, ako na mismo ang humingi ng tawad sa pagkakamaling ginawa ng aking mga supling." Nang marinig ito ni Nuli, halos hindi nila lubusang makapaniwala sa mga sinasabi ng mga ito. Ilang minuto din silang nagkatitigan noon hanggang sa hindi mapigilan ni Nuling mapasagot dito. "Panlilin lang ba yan? O isang uri ng pagkukunyari? Alam ko ang ginawa nyo kaninang pagpaparamdam ay hindi aksidente lamang. Kagaya nyo, may mga kaibigan din kaming kauri nyo at gawain din nila ang mga bagay na yan." Sagot naman ni Nuli. Habang nakipag-usap noon si Nuli, ay ang pagmamasid lang naman ng mga kasama niya sa paligid. Nang marinig ng mga aswang ang sinabi ni Nuli, animoy biglang nag-iba ang mga ugali na kanilang pinapakita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nakarinig sila Nuli ng mga inkantasyon ng mga matatandang yon. Alam niyang isa itong uri ng inkantasyon, pero hindi niya mawari kung saan ito ginagamit ng mga aswang. Alam ni Nuling, mababang uri lamang ito ng mga inkantasyon, kung kaya't labis-labis ang kanyang pagtataka kung saan ito ginagamit ng matanda. Matapos nitong makapagbitaw ng kanyang mga usal, dahan-dahan niya itong inilagay sa kanyang mga kamay at isinilid sa mga bulsa ng kanilang mga kasuotan. Matapos itong gawin ng matanda, doon na unti-unting nagbago ang anyo ng matanda.
nang siyang naging hudyat sa kanilang grupo sa labanang malapit ng magaganap. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nagbago ang mga anyo ng mga aswang na kanilang nasilayan. Paglalarawan dito ni Nuli, meron itong mga kulukulubot na mga balat at matatalas na mga tenga. Buhaghag ang mga buhok nito at merong mga nanlilisik na mga mata. Naglalaway din ito ng walang tigil na para bang ilang taon na silang hindi nakakatikim ng laman ng tao. Meron din itong mahabang mga braso at wala itong mga pakpak kagaya ng ibang mga aswang. May mga matutulis din itong mga kuko nang siyang pangunahing ginagamit nila sa pakipaglaban. Kasabay ng pag-alulong ng mga galang aso sa paligid ay ang pagsugod ng tatlong matanda sa kinaroroonan nila Nuli. Nang medyo malapit na ito sa kanila, biglang natigilan ang mga ito nang masipat nila ang dalawang ermitanyo, at kasabay ng pagtitig nito sa mga aswang ay ang pagpapakawala nito ng kanyang mapangwasak na presensya sa buong paligid. Ang paningin ni Nuli sa ermitanyo ay para bang meron itong nag-aalab na mga apoy papaikot sa buo nitong katawan. Matapos itong gawin ng ermitanyo, maging si Nuli ay hindi maiwasang lumayo sa kanya. Ang mga aswang na papasugod na sana sa kanilang kinaroroonan ay biglang napasubasob ang mga pagmumukha sa lupa, habang ito ay nagsisiiyakan. Ang ilan sa mga ito ay hindi mapigilang lumayo sa kinaroroonan ng ermitanyo upang hindi sila kainin ng mapangwasak nitong mga presensya. Ang mga barang namang nakakalat sa hangin ay mas lalong napanghinaan ang mga aswang na magapi ang pangkat ni Nuli. Kasabay ng pagkasubsob sa mga pagmumukha nito sa lupa ay ang dahan-dahang paglakad ng ermitanyo habang patuloy na hinahawakan ang basto nito. Nang makalapit na ang ermitanyo sa mga nilalang, ay maging sa paghinga ay mahirap nang gawin para sa mga ito. Patuloy pa rin ang pagtulo ng kanilang mga laway, pero kitang-kita nila Nuli at Danilo sa mga mata ng mga ito na para bang nawala na itong buhay. Pumipilipit na rin ang mga batang aswang na para bang sinunog sa apoy. Paglapit nila Manong Duming sa mga nilalang na yon, agaran din namang inangat ang pagmumukha nito at nagwika ng, "Hindi yata kayo marunong kumilatis ng taong nagagawi sa inyong lugar. Kapag may taong tumungo sa lugar nyo ng walang pag-alinlangan, piliin nyo itong irespeto at layuan. Matuto sana kayong makiramdam nang sa gayoy hindi kayo mapahamak sa inyong mga gagawin." Wika dito ng ermitanyo. Matapos nitong makapagwika ay halos hindi na makapagsalita ang mga ito. Panay ang pag-ungol ng mga aswang na yon, na para bang yun ang naging paraan nila upang makahinga. Habang tinitigan nila Mang Carpio ang mga naghihirap na mga aswang, ay ang pagmamasid lamang nila sa ginawa ng kanilang pinuno. Matapos itong gawin ni Manong Duming, kasabay nito ang dahang-dahang pagkawala ng mga buhay ng mga ito. Kasabay ng pag-alis ni Manong Duming sa mga pagmumukha ng mga aswang na yon, ay ang pagkawala ng kanilang mga buhay. Nang mapagtanto niyang tuluyan ang namamaalam ang buhay ng mga ito, pinili niyang iwan na lamang ito at muling ikubli ang kanyang presensya na kanyang pinapakawalan. Matapos niya itong gawin, doon na nga tuluyang bumalik sa normal ang buong paligid. "Mga kasama, halina kayo dahil alis na tayo," wika ng ermitanyo. Nang marinig nila ito,
Agaran din naman silang lumapit rito habang sila ay naglalakad. Halos hindi maiwasan ni Nuling magtanong tungkol sa pagsasanay na ginawa ng kanyang maestro. Sa tamang panahon, iho, malalaman mo ang aking pagsasanay na aking ginagawa. Ipapagawa ko rin sa iyo ito kapag ganap ng tama ang iyong edad. Para sa ganitong pagsasanay, kahit na malakas na nilalang, ay hindi nila magagawang maramdaman ang iyong presensya. Wika ni Manong Duming. Nagagawa lamang kasi niya ang pagtago ng presensya, ngunit sa mababang uri lamang. Matapos nitong makapagsalita, muli na namang nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Halos hindi mapigilang mamangha ng mga bataan ni Danilo dahil sa ipinakitang abilidad ng ermitanyo. Nang makalapit na sila sa kanilang mga kabayo, bigla siyang natigilan nang magwika si Danilo ng, "Paano ba yan? Nakatitig sa atin yung natitirang mga aswang, oh. Parang susugod yata." "Hayaan mo lang yung mga yan, iho. Pero biglang napatigil sa pagsalita ang ermitanyo nang sinugod sila nito nang walang pagdadalawang isip. Bago pa man makalapit ang mga ito sa kinaroroonan ni Nuli, bigla silang napatigil nang masipat nila ang kakaibang kaanyuan ni Nuli. Animoy sumuot noon sa kanyang katawan ang wangis ng isang diwata. Matapos nila itong masilayan, doon nila naramdaman ang labis na kilabot sa kanilang mga sarili. Halos silang lahat noon ay natigal po dahil sa ipinamalas ni Nuli. Nang dinukot nito ang kanyang kampilan, ay halos nanginig ng husto ang mga katawan nito na halos lumayas na sa kanilang mga kaluluwa na naninirahan. Matapos kunin ni Nuli ang kanyang kampilan, agaran din naman itong naglalakad papalapit sa mga aswang na nagtangkang kitilan siya ng buhay. Halos hindi na makatakbo ang mga aswang dahil sa sobrang takot nila kay Nuli. Ang unang nilapitan noon ni Nuli ay ang matandang lalaki upang masipat nito ang mga nag-aasul niyang mga mata. Ang sabi ng ermitanyo, kilatisin niyo ng maigi ang makakaharap niyo. Huwag kayong magpapadala sa inyong mga emosyon dahil maaaring yan ang magtulak sa inyo sa kapahamakan. Maaari mang may napatay sa inyong uri, pero naway huwag kayong magpadalos-dalos sa inyong mga desisyon. Alam kong masakit ang mawala ng mahal sa buhay, pero ngunit sana inyo ding naisip na meron pang natitirang buhay na nagmamahal at umaasa sa inyo.